Magandang gabi po. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Jeline Delano, PPSDM Caritas, para sa kanyang kaarawan. Thanksgiving ni Arnica Nandor at ni Lord Luz Viminda Delano para sa kanila ring kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ni Margie Bulawag, Gingab and Marquez family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Toriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Tining family, Lino family, Emma Magtangob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, Ilamparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Josie Bulanadin family, Aji and Ferdi Del Mundo, Catherine Estrella, Angela Ricafrente, at ng De Leon family. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recia, Tenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Jess Daniel Benaventura, Lisa Lago, Enrique Abalateo Jr., Dolor Paredes, Silvana Pearl, and Savannah Pearl Macaraig. Gayon din ang natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdi Del Mundo, Banjid Villanueva and family. Panalangin para sa mga kaluluwa ni Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Bencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzalez, Idalberto Gonzalez, Consuelo and Teodoro Cardova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelito de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Julianito, and Lorna Mercado, Rose Sarder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Leia May Pantino, Christian Anthony Vargas, Rosa Aplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia De Leña, Teresita Chocson, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Adrian Amonito, Corazon, Aligiel, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown and Jufrila, Juanito, Jaiseline, Lore Francisco, Teresita and Romeo David, Jose, Senior, Roque, Leonisa Umali, Geraldine Batalia, Alvin, Donato, Teresita, Domingo Senior, Benjamin, Flor de Lisa, Rodrigo, Lourdes, Mudgi, Priscilla, Arsenio, Corsino, and Ria. Gayon din ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Panalangin din para sa lahat ng kaluluwa, alay ng Lagarteja family. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria.
at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, patawarin aming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasamihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yamang dahilan. Sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, mukhang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Sa pagsasalaysay ni Job sa hirap na kanyang isinapit,
Nailalarawan din niya ang pinagdaraan ng hirap ng tao. Sa salmong tugunan, ipinahayag ang paglingap at pagliligtas ng Diyos sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawang naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas, pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupi. Agad-agad natatapalan, alam niya't natitiyak ang bilang ng mga talat, isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda.
Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusuka. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Layunin ni San Pablo ang makahikayat ng marami, kaya't sinikap niyang makibagay sa lahat ng tao, lalo na sa mga mahihina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng maputing balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling inaatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipaparangal ang maputing balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin. Sapagkat ito ipinagkatiwala sa akin, ano ngayon ang aking gantimpala? Ang mapairangal ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagaparangal. Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina. Upang mahikayat ko sila, ako'y nakibagay sa lahat ng tao, upang ang ilan man lamang ay maligtas ko. Kahit sa anong paraan, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita, upang makabahagi ako ng pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo pang lahat.
sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, inawakan sa kamay at ibinangon. Noon di naibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon, at 1 o 2 linggo na lang ay papasok na naman tayo sa panibagong season sa kalendaryo ng ating liturhiya, no, yung Kwaresma na magsisimula sa pagpasok o diriwang natin ng Miyerkules ng Abo. So bago yan, atin po munang pagnilayan muli, no, ang atin po mga ginagawa sa buhay-buhay natin. No? Gaya ng nabanggit ko, pagdating ng Kwaresma, marami tayong mga pag-aayuno na gagawin. Pero ngayon, kamusta ba ang ating lifestyle? Po, isipin nga muna natin, lifestyle natin. Ibig sabihin yung paano tayo nabubuhay, yung paano tayo kumakain, paano tayo natutulog, paano tayo nagtatrabaho, ano bang ginagawa natin? Sa lahat ng ito, o lahat ng mga, kung anumang lifestyle, yung way of life, way of living, lahat yan ay mayroong epekto sa ating katawan. Anumang sobra o kalabisan na ginagawa natin, may epekto sa ating katawan na tinatawag nating nagkakasakit tayo. Di ko alam kung mayroon ba dito na kahit kailan hindi pa nagkasakit. Yung tutubuan ka nga lang ng ngipin, no? Yung mga bata, nagkakasakit. Bahagi na ng ating katawan kapag nag-a-adjust, no? Nagbabago ang klima, nagkakasakit, nagkakaroon ng epekto sa katawan natin. So yung magkasakit ay isang bahagi na karanasan ng isang tao. Pero sana po sa linggong ito ay makita natin o magkaroon tayo ng ibang pananaw, no? Kumpara sa pananaw ng mundo. Na kapag nagkakasakit tayo, ang Kristiyanong pananaw ay ito. Ang pagkakasakit ng tao ay hindi isang parusa ng Diyos.
Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Ngayon, sa konteksto po, bakit ka may sakit? Bakit ka nagkasakit? Kaya babalik ulit yung tanong, anong ginawa mo sa buhay mo? Anong pinaggagawa mo? Puyat ka ng puyat. Sinabi naman, kailangan may tamang oras ng pagtulog. Kain ka ng kain ng mga sobra. Masama ba ang baboy? Lalo na yung adobo, yung may taba, yung nanunuyo-nuyo, yung mantika. Di ba masarap? Pero kung aaraw-arawin mo, iba na yan. Sabihin na natin yung iba, pilit naman nating gina-justify. Okay lang ba manigarilyo? Hindi okay kung mayat maya, hit-hit ka ng hit-hit. Kasi ang tawag doon, bisyo na. Masama bang uminom? Si Kristo uminom. Pero yung araw-araw na ginawa ng Diyos, inom ka ng inom, bisyo na yon. Kaya pag tumanda na, siyempre, hindi na normal yung katawan, yung mga kaloob-looban, nagkakasakit ang tao. At ang masama pa niyan, yung sakit natin, ipinapasa natin, ipinamamana pa natin. Kaya yung mga bata pa lang, may kung ano-ano ng diagnosis na ito, may sakit siya. Saan galing? Doon sa mga magulang. Mahirap po magkasakit. Sino bang may sakit ngayon dito? Mahirap magkasakit. Lalo na kung hindi ka handa na magkakasakit ka kasi nga, pabaya ka. Hindi mo inisip na isang araw pwede kang magkasakit. Pero wala, sige, bisyo dito, bisyo doon. Hindi ka na natutulog, wala kang pahinga. O pag nagkasakit, ano yung pinakamahirap sa may sakit? Yung manghihingi ka ng panggamot. Tapos yung hihingian mo, magagalit at kung ano-ano ang sasabihin o maririnig mo. Yun yung mas mahirap sa may sakit. Yun yung nga sa katabi ninyo ulit, alagaan mo ang sarili mo. Kailangan din kasi makita, no? Mayroon bang kapabayaan sa atin? Bago natin isipin na pinaparusahan ako ng Diyos. Kasi nga, hindi talaga ito parusa ng Diyos. Hindi ka nagkasakit dahil pinaparusahan ka. Malinaw ba yon? Uy. Kasi ito dapat yung maging pananaw, ha? So, bago mo ibato sa Diyos ang sisi, kaya ako may sakit dahil sa iyo, isipin mo din muna, paano ka nabuhay? Paano ka namuhay? Kaya ingat-ingat kayo, ha? Yung mga pinag-iinom ninyo na pampaputi o pampasexy na kung ano-ano, chemicals yan. Pag sinanay ninyo ang mga bata na kumain ng instant noodles, araw-araw na lang instant noodles, dahil tinatamad kang magluto, maghiwa ng kamatis, sibuyas, mamalengke, mag-instant noodles na lang tayo, asahan mo, magkakasakit yan. Tingnan nyo nga po, no? Yung mga lumaki dito na pinagtiyagaan ng nanay, magulang na ipagluto, healthy. Pero yung mga pinakain ng kung ano-ano lang na madalian, yan ang mga may sakit. Iba sa inyo may rayuma, may arthritis, ano pa ba? May gout. Ano pa ba mga sakit ninyo? High blood, alta presyon. Ano pa ba? Diabetes, acidic,
stroke ang labas natin yan. Ngayon, parusa ng Diyos, hindi yan parusa ng Diyos. Kung titignan po ninyo, sa kwento sa Ebanghelyo, dumating si Jesus sa bahay ni na Andres at Simon, may lagnat ang biyanan nito. Dumating si Jesus sa bayan, sa isang bayan kung saan sila nakatira, dinala sa kanya ang mga may sakit. Pinuntahan ni Jesus ang iba pang bayan na mga may sakit. So nakikita niyo ba? Dumating si Jesus at laging dumarating ang Diyos para magpagaling. Hindi para magbigay ng sakit, kundi para magpagaling. So paano natin masasabi na ito ay galing sa Diyos? Bagamat sa pananampalataya natin, ipinapahintulot ng Diyos na magkaroon tayo ng sakit para mas maramdaman natin ang kanyang awa, mas maramdaman natin ang kanyang biyaya. Pero hindi galing sa kanya. Dahil ayaw nga ng Diyos, naiintindihan ng Diyos ang pinagdaraanan ng tao. Ano man ang hirap na pinagdaraanan ng tao, nauunawaan niyan ng Diyos. Kaya nga, laging nandiyan siya, ang grasya niya, para tayo matulungan, para tayo guminhawa muli ang ating pakiramdam. Iba nga sa inyo, no? Lagi natin sinasabi na meron tayong mga sakramento. Pag sinabing sakramento, ito yung mga nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos. So kung may sakit, bakit natatakot tumawag ng pari? Para pahiran ng banal na langis ang may sakit. Kasi iniisip natin, kapag dinalaw tayo ng pare, mamamatay na tayo. O kaya, para lamang sa mamamatay. Dumarating nga ang Diyos para ibalik yung sigla, yung lakas ng tao. At pag naibalik, inaasahan, katulad ng ginawa ng biyanan ni Simon, nang siya ay gumaling matapos ang lagnat, nagbalik sa paglilingkod. Ugali natin, pag may sakit, Lord, tulungan mo naman ako, Lord. Lahat na lang ng santo, lalapitan. Lahat ng simbahan, pupuntahan. Anumang lugar na mayroong mga healing, pupuntahan. Pag gumaling na, bumabalik ba sa Diyos? Hindi. Bumabalik sa kalokohan. Bumabalik sa bisyo. Pag nagkasakit na ulit, iyak-iyak na naman tayo sa Diyos. Ano man ang ating nararamdaman o sakasakali, maging sa mga nanonood sa online, kung may sakit tayo, kung may sakit ka ngayon, mas lalo tigit, kailangan mong tumawag sa Diyos. Manalig ka lang. Sabi nga sa atin, sa Salmon Tugunan, nawa kahit na magkaroon tayo ng sakit, huwag tayong tumigil magpuri sa Diyos. Purihin pa rin natin ang Diyos dahil siya ay nagpapagaling. Pero in realidad, may mga bagay na kapag nasira na sa katawan natin, hindi na mababalik. Maliban na lang kung talagang ipagkaloob ng Diyos sa atin, sa iyo ang grasya na magkaroon ng himala na biglang bumalik sa normal. Pero yung realidad, kapag nasira ang baga mo, nasunog na ang bituka mo, wala na, hindi na mare-repair. Kailangan mo lang talagang, pangit man pero magtiwala ka sa Diyos at ihanda mo ang sarili mo. Binibigyan ka pa ng pagkakataon, may oras ka pa. Kahit na mararanasan mo iindain mo yung sakit, yung kirot. Pero sana yung Kristiyanong pananaw na biyaya pa rin ng Diyos na bawat araw
bawat sandali ay binibigay pa rin ng Diyos sa iyo. Na para bang sinasabi, hintayin mo lang, parating na si Jesus. Na magdudulot ng kagalingan o magbibigay sa atin ng kagalingan. Pero sana po sa mga kabataan na nararito, isipin nyo lagi, isipin natin, ano ba ang ginagawa natin sa mga katawan natin ngayon. Kasi meron niyang balik pagdating ng araw. Pag pinabayaan mo ngayon, mahihirapan ka sa pagtanda. Minsan nga, natatawa ako sa inyo, Nung kabataan, hindi tayo nag-exercise. Tamad mag-jogging, tamad mag-ehersisyo. Kung kailan 60 years old na, dun nagsusumba. Kasi kailangan daw magbanat ng buto, kailangan lumakad. Hintayin mo pa bang tumanda ka para ma-realize mo na mahalaga ang mag-exercise, ang kumain ng masustansya, kumain ng tama? Mga bata, tingnan nyo lagi. Mayroon sa mga paligid natin nagkakasakit. Bakit kaya? Kasi po pwedeng maiwasan, o pwedeng ma-prevent yun kung matututo tayo sa mga lifestyle natin ngayon. Sa malinaw, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, kaya wag din natin pabayaan ang ating mga sarili. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa puro himala. Hindi tayo mamagikin nito. Kaintindihan ba? Doon kayo, ayaw nyo kumakain ng gulay. Gusto nyo lagi fried chicken. Tingnan natin mabuti. Iba-ibang sakit na mayroon ngayon dahil nga nag-iiba din talaga yung pamumuhay na. Kung babalik natin sa kung paano tayo tinuruan ng Diyos, sa creation pa lang, sinabi na sa atin kung ano ang dapat at hindi dapat kainin, sundin lang natin ng Diyos, magiging ayahay ang buhay natin. Ulit, may grasya ang Diyos sa mga tao, lalo na sa mga may sakit, magtiwala sa grasya ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling, magpatawad, at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatiling tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghahatid ng paghihilom sa komunidad na nawasak ng mga karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang pagsilbihan ng walang pagtatangi ng mga namumuno sa pamahalaan, ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, mga walang tinig at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Maging matatag nawa ang mga may sakit at mga pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang pangako na sundan ng halimbawa ni Kristo sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ang lahat ng mga pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugtog natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga may hina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga angheleng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Noong Jesus namin mahal, iligtas mo kami tanan. Noong Jesus namin mahal, tayo lang ang magkailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at mapakailanman. Ngayon at Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po muna ang lahat. Paanyaya. Sa darating na 11 ng Pebrero ay ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Kasampu ng Pebrero, araw ng Sabado, banal na misa sa 6 ng umaga at pagpapahid ng langis sa mga may sakit o anointing of the sick. Sa 6 naman ng gabi, pagkatapos ng banal na misa, ay ang prosesyon para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Lourdes.
Sa 13 ng Pebrero, araw ng Martes, bago ang Miyerkules ng Abo, ay ang silab-sala o pagsusunog ng mga lumang palaspas. 14 ng Pebrero ay ang Miyerkules ng Abo. Ang atin pong banal na misa ay sa 6 ng umaga at sa 6 ng gabi. Maraming salamat po. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Pebrero. Lahat po ng mga may birthday sa buwan ng February, inihiling ko po na pumunta sa unahan para po sa special na pagbabaspas. Mga may birthday sa February, punta po dito sa harapan. Isa lang. Manalangin tayo. Diyos ng sannilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito nawa maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday po. Karagdagan po, yung mga lumang palaspas po ninyo ay pakidala po dito para magamit natin sa pagsusunog ng mga palaspas na gagamitin sa Ash Wednesday. So paalala po ulit, ang Ash Wednesday ay natapat muli na February 14, Valentine's Day. So doon sa mga magdi-date, so pag Ash Wednesday, meron tayong ino-observe na fasting and abstinence. So para hindi naman kayo medyo yung inyong kasiyahan ng pagdiriwang ng Valentine's Day, mag-celebrate kayo ng Valentine's o mag-date kayo February 13 o kaya February 15. Kasi nga, pag February 14, Ash Wednesday, fasting at abstinence. Fasting, 1 meal lang sa mga may edad na yung 14 to 60, 1 full meal lang tayo. Yung abstinence na tinatawag, bawal ang karne sa Ash Wednesday. So, paano kayo magde-date ngayon yan? So, squid balls, fish balls, no? So, sana po, mas bigyan natin ng pahalaga ang Ash Wednesday sa February 14 kaysa doon sa Valentine's Day. Malinaw po ba? Ano po ba yan? Naka-record ba yan? Nara-record ba tayo? May sokom tayo sa baba, no? So sana po, bilang mga Katoliko, Kristiyano, ay kailangan natin ito na makibahagi, na hindi lang tayo basta makikiuso, na magpapapahid ka ng abo sa noo, tapos wala ka namang ino-observe na kung ano-ano na hinihingi o binibigay o mandate ng ating simbahan. So hindi lang ito basta pagpapahid lang ng abo para makiuso. So meron tayong 1 week pa para ihanda ang ating mga sarili. So sa Sabado naman, bilang pagdiriwang ng kapisahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, dahil nga February 11 ay linggo, so mas
binibigyan natin ng diin ang Sunday celebration. So si Mama Mary, celebrate na natin ng Sabado pa lang. So sana po makapagsimba kayo ng Sabado at ialay po natin ito para sa ikagagaling ng lahat ng mga may sakit. Okay? So may procession tayo sa gabi after po ng 6 p.m. na misa. Okay. So salamat po muli sa lahat ng inyong mga tulong, mga pledges, mga donations nitong nakalipas na buwan ng Enero. Ngayon po ay nasa buwan na tayo ng Pebrero. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.